Hello guys, welcome back to our YouTube channel, Pauni Adventures again. So today is a Sunday and just like we promised, we will try na every Sunday is magva-vlog tayo. So yun guys, for today wala talaga tayong plano. It's just a random Sunday na gusto lang namin ipasyal si Robin. Gusto namin ma-enjoy niya yung weekend. Yan, kakatapos na namin mag-church. Ngayon nasa Mall of Asia tayo. By the Bay. Sa seaside, sa By the Bay. Plano namin today is... Hindi ko alam. So plano namin kanina is mag-try ng Ferris wheel. Pero again, random day siya today. So try lang namin mag-vlog. Tignan natin ano mga pwedeng gawin. I know most of you guys have been here na before. Diba, yun nga, nire-reclamation na siya. Yes. Tinatabunan na ng sand yung tubig. So medyo nagbabago na si Mall of Asia. Pero yun, try lang natin na i-vlog, isama kayo kung ano man gagawin natin, saan tayo kakain and everything. So yun, para lang ma-share din namin experience sa inyo today. And especially kay Robin, once she grow old, at least makita niya yung video, nagpunta kami dito. Ayan. So sama kayo, ayun, ganun. And for a change, nagsuot pala ako ng salamin. Actually, matagal nang recommended sa akin magsuot ng salamin, pero hindi kasi siya something na gusto ko. Hindi ako nagagandahan. Oo. Hindi siya aesthetic para sa akin. Hindi ko gusto kasi lumalaki yung aking ilong, ganun. So yun, hindi ko siya masyadong gusto sinusuot, pero recommended na talaga. And lately kasi medyo sumasakit ulo ko, so nagsuot ako ng salamin. And yun, especially pag nabababad sa computer guys, if nire-recommend na kayo magsalamin, wag nyo akong gayahin. Please suot nyo yung salamin nyo for your eyes to be corrected as early as possible. So yun, kung pwede suot kayo ng salamin, gawin nyo. Ako tatry ko na rin magsalamin most of the time. And yun lang naman. Ano pa bang changes? Wala naman eh. Kahapon, pumunta kami sa Cat Cafe. Actually, super late nun kasi biglaan. Nag-aya lang kasi sila Beryl and Charles. Pumunta kami doon, nag-dinner kami, and we hang out with the cats. Actually, hindi siya cat person, and super cat person ako before. Hindi ko na siya na-maintain kasi masyado na malaki yung expenses and medyo allergic kasi ako. So, ayun, I had to let them go. Pero it was nice na nakapunta kami at nakapag-interact kami sa mga cats. And first time din kasi ni Robin makahawak ng cats. Good thing na na-discover din namin na hindi siya allergic. Yun. So, mag-attach na lang kami ng mga pictures ng mga clip ng mga cats. Kasi hindi kami nakapag-vlog. Ayan. So, yung reason ba't di kami nakapag-vlog, sabi nga ni Mrs., late na siya, biglaan siya. And as in, super late. As in parang 12 AM or magto 12 AM na kami nagpunta doon. Pero guys, super highly recommendable yung pagkain doon sa Cat Cafe na yun sa Makati. Actually, okay siya sa amin kasi malapit siya sa place namin, malapit siya sa place ng friend namin. Within Makati area lang. Malapit siya sa work ko. Malapit din siya sa work ni wife and ni Beryl. And sobrang sarap ng pagkain. Pero guys, take note, yung pagkain nila is spicy food. So kung allergic kayo sa spicy foods and allergic or ayaw nyo ng spicy food, di kayo fan ng spicy food, sa tingin ko, disclaimer lang. Oo, try nyo tanungin yung staff nila kung pwedeng i-lessen yung spiciness or kung ano man. Pero guys, sobrang highly recommendable yung pagkain. Ako, yung favorite ko is yung mutton nila. So usually it's either a lamb or a goat. Pero yung mutton barbecue nila sobrang sarap, tapos hindi pa sobrang mahal. What else? Ayun, basta magva-vlog kami doon ng separate vlog para at least makita nyo, ma-share namin sa inyo yung experience, yung menu, yung lasa ng pagkain. So yeah, we'll try our best na ma-share sa inyo lahat na experiences na meron kami. And also para makita rin siya ni Robin pag lumaki siya. At least ma-realize niya na, oh, napunta na pala namin yun nung bata ako, ganyan. So yan lang guys. For today, dito tayo sa MOA. Try natin explore yung MOA. Hanap tayo ng mga pwedeng gawin. And yeah, let's see. Try muna namin yung Ferris wheel. Up.
Hi guys, so nakababa na kami ng kotse. Medyo nahihilo ako, so kuha muna tayo ng kape. Hindi mahilig mag-coffee yung husband ko, pero ako kasi sobrang addict ko sa kape. Kaya magko-coffee muna tayo kasi may nakita akong Starbucks. So malapit kasi kami nakapag-park dito sa Ferris wheel. Bigyan muna natin time yung sarili natin para i-absorb yung pupuntahan natin. Pero yun, coffee muna. Hello guys! So, dito na kami sa loob ng Ferris wheel. Most likely, nakita nyo naman yung video ni wife kanina. It's an 8-minute ride. So, kinuha namin is VIP. Ang VIP is 250 and yung regular rides is, or yung regular sa Ferris wheel is just 200 pesos. Ang difference sila is yung floor. Sa 250 or VIP, glass floor siya. Ayan. So, regarding safety guys, hindi siya nakakalula naman. Wag lang kayong malikot, syempre. Wag lang kayong gagalaw-galaw. Yun siguro, yung magiging pangit sa kanya. Para hindi masyadong shaky. Pero so far, okay naman. Si Robin, hindi pa niya alam siguro yung nangyayari. Pero kanina ayaw niya din nung sumakay kami. Ayun. So, ayan, makikita niyo dito guys, yung Conrad, ayan na siya. And then yung MOA na parang sa taas, yun. Medyo uncomfortable siya kasi takot talaga ako sa parang ayoko huminga, ayoko gumalaw. Actually, takot talaga ako sa heights kaya hindi ko, first time ko actually to, sa tagal kong pumupunta ever since bata. Ayun, medyo uncomfortable yung feeling. Kaya sabi ko kanina gusto ko magkape kasi nakakatakot talaga na love guys. Nandito na tayo sa may pababa. So, hindi kami nakapag-vlog medyo dun sa tuktok kasi ang ingay ni Robin. Actually, natatakot din siya. So, na-realize ko lang na sa age niya is na-realize niya din pala or nagde-develop na din siya ng fear. Hindi namin siya tinatakot sa mga heights or anything pero siya yun. Nade-develop niya mag-isa. And actually, kanina din medyo natakot kaming mag-asawa. And yun pala, guys, huwag kayong mag-alala huwag kayong mag-alala pag sumakay kayo dito ng tanghaling tapat, ng umaga, kasi may aircon pala dito. So, every ride, either VIP or regular, is meron tong aircon. So, medyo malamig naman dito and comfortable naman. Medyo wiggly siya, pero hindi siya yung sobrang malalang wiggly katulad sa riverbank. So, actually, pangatlong sakay ko pa lang to ng Ferris wheel. Yung una is pinorse ako ng mga tita ko. Tapos pangalawa is sa Tagaytay. And hindi siya weekly kasi hindi tayo gumagalaw. Hindi mo lang kami. Swasite na nga yung abs ko. Hindi kami masyado kasi gumagalaw sa sobrang takot. Actually, hindi naman pala siya sobrang nakakatakot. Nakakatakot talaga. Ikaw Robin, ano masasabi mo? Scary? No. Scary? Wow? No. No comment. Yun. So, guys, maganda yung view dito lalo na paggabi. Kakaiba na yung MOA. Sobrang maganda na yung na-develop nila. Actually, madilim lang kaya hindi namin na-vlog yung outside dun sa mismong bay na puro na siya lupa. Dito, dun sa other side, madilim lang. So, we'll try this another time, another day. And yan, pababa na kami guys. Hi guys! So, kakababa lang namin ng Ferris wheel. Siguro mga 7 out of 10 yung experience. Since di kami nakakuha ng coffee, ngayon kami pupunta ng SB para mag-coffee.
Ayan, naghahanap kami ng kakainan for dinner. Pumasok muna kami sa mall from Seaside kasi medyo mainit. Sa kapagod yung escalator, sira. Tapos check nyo na lang din yung mga pinagbago ng Mall of Asia. Medyo nag-expand sila, lumaki. Hi guys! So, nandito tayo sa Kiwami. Sa new part siya ng MOA. So, ito try natin mag-ipodo kasi recommended siya ni Byron. So, yung mga menu nila is mixture siya ng mga Japanese store dito. So, may ipodo, tapos may yabu, tapos may iba-iba. So, yun po, yakitori, hachibe. So, ano siya, store siya, isang store siya na may mga Japanese store. So, ngayon, actually, hindi naman kami masyado gutom. Magta-try lang kami ng ramen from Ikudo. Then, baka umuwi na kami. Yun lang. Guys, so dumating na yung pork ramen from Ippudo. So, ayun, never ko pa siya na-try. And lalagyan lang natin ng konti si Robin. Pero try muna natin yung soup nito. Hindi ko alam kung serving spoon to, pero ako lang naman kakain ito. Okay. Okay. Hindi kasi ako nagugutom. Okay lang. Ayun guys, sarado na yung mall. And sobrang nice ng mga staff ng Kiwami. 9:45 na, inaccept pa rin nila kami. Tapos sobrang bilis ng food, sobrang bilis ng service, kinamusta pa kami. And 10 out of 10 yung service, 10 out of 10 yung food, mainit, bagong luto. So, very nice experience. Hi guys! So, nakalabas namin ng Kiwami.
Pagkatapos namin kumain, nag-ice na kami ng konti. Tapos kumain, pinake-up kami kain na ano. Nabusog na kasi kami. Tapos, syempre, pagka nag-out na yung, or nag-close na yung mall, I think, ano lang naman siya, unspoken rule na syempre, pag close na yung kinakainan nyo, dapat may sense of urgency na din kayong umalis kasi nga syempre, naglilinis na sila. So, ano lang naman siya sa akin. Para sa akin lang naman siya, unspoken rule ko sa sarili ko. So, kayo bahala. And hanggang pinapayagan naman kayo mag-dine in, bahala kayo. So, ayun lang guys. Maglalakad na kami pa uwi. Hi guys! So, nakabalik na kami sa kotse. Nagpapahinga lang kami ng konti. So, pinalitan ko lang ng diaper si Robin. So, palagi kami may dala dito sa kotse na bag. Backup diaper, pamalit niya ng damit, socks, pulbo, of lotion, and garbage bag. So, very helpful ang garbage bag, especially pag traveling. Kasi yung diaper na madumi is pwede namin itapon doon hanggang makahanap kami ng basurahan. Ito yung take-out namin. Hindi namin naubos yung food kasi hindi naman kami sobrang gutom. Actually, kahit di namin siya naubos, yung natikman ko sa ramen is masarap siya. Masarap mismo yung broth. Though, hindi okay sa akin yung noodles kasi kapareho siya ng Dotonbori na masyado siyang manipis. Hindi ko lang alam kung ano yung noodles ng authentic ramen, pero yung broth niya is yung nagpasarap doon. Actually, sa lahat ng kinakainan namin Japanese store and tinitikman ko yung soup, yun talaga yung nagpapabalik sa akin sa mga restaurant. So, ang favorite ko kasi is yung Boteju. Di ko sure kung yun yung pronunciation niya, pero yun yung go-to Japanese store namin, and dun ko lang talaga nagustuhan yung broth, yung noodles, yung tamago. So everything about nung menu nila is gusto ko. Yung sa Ippudo, yung ramen pa lang yung natatry, kaya looking forward na matry yung ibang food nila. Ayun guys, so ito na siguro yung last part na magsasalita ako kasi patapos na rin tong vlog natin. Actually, gusto ko lang naman idagdag sa sinabi ni Mrs. na yun nga, ako yung nag-invite sa kanya or nag-recommend ng Ippudo kasi na-try ko yun before dahil pinatry siya ni Beryl sa akin at ni Charles. And Ippudo kasi yung isa sa pinaka-nasarapan ako na klase ng ramen or pagkain ng ramen. Hindi kasi ako mahilig sa ganun, sa ramen, sa kahit sa mga mami, yung mga noodles daw mahilig doon. Yun, masarap kasi sa Ippudo. Yung broth niya talagang masarap, creamy siya. Yung noodles niya for me okay naman, pero yung meat nila sobrang tagal kasing pinakuluan nun, kaya masarap talaga siya. And highly recommended yung Ippudo. And also guys, fun fact lang, yung Ippudo kasi talagang Japanese restaurant yan, so galing siya sa Japan. So yung sinaserve nila na ramen sa Pilipinas and sa Japan, syempre same yun. So kung paano nila ginagawa doon, same din ang paggawa nila dito. And although siguro may konting difference, pero syempre may standards yan. And Japanese restaurant siya, kahit sa Japan, isa siya sa sikat na restaurant for ramen, I guess. So yun, wala naman na ako masasabi. Napagod kami for today's video. Pagod kami kasi lakad-lakad, pero other than that, okay naman lahat. Nag-enjoy naman kami sa Ferris wheel, sa paglalakad-lakad, and then nag-decide kami na mag-dinner, and then nakita namin yung Kiwami. Ano siya group of restaurants or Japanese restaurants na pinagsama-sama doon sa isang place na yon. So located siya dito sa Mall of Asia, pwede naman siya i-visit anytime. And luckily, earlier nung kumain kami, medyo konti na lang yung tao dahil nga pa-close na yung mall. So yun, yung service sobrang okay, malinis yung lugar, yung ambience. Yung price ng pagkain, medyo pricey talaga. Medyo pricey naman talaga mga Japanese stores or Japanese restaurants. Pero reasonable naman siya yung price niya okay lang. Kasi masarap naman talaga yung pagkain. And again, yun nga, galing kasi ng Japan din yung restaurant na yun, so baka yung price niya medyo
ano tawag doon? Umaapekto rin doon. So yun lang naman guys, sana nag-enjoy kayo dito sa pagsama sa vlog namin na to. And samahan nyo kami sa mga next vlogs namin. Most likely pumunta kami dun sa Cat Cafe ulit para ma-share yun sa inyo. And sa future, mas marami pang vlogs kayong abangan. Tas marami pa tayong pupuntahang adventures. And si Robin, mas marami pa siyang mga video na mapapanood paglaki niya. So sama-sama lang tayo sa pagiging saksi ng aming adventure. And ayan, watch lang kayo if may gusto kayong puntahan namin or gusto nyo na ipatry sa amin. Let us know in the comments below and susubukan natin i-try yung mga kainan na yun. So for now, yun lang muna, and thank you for watching this video. Please like, share, and subscribe if natuwa kayo sa video na ito. Thank you so much for watching this video. Have a great night, have a great weekend, and again, this is Fauny Adventures. See you on our next vlog. Bye!